So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is sinless perfection. So, when you say sinless perfection, it teaches that believers can become completely free from sin in this life. So, yung mga believers daw po is pwedeng maging sinless. So, but the scriptures disagree. While Christians grow in holiness, no one is sinless until glorification. Even Paul admitted he had not reached perfection, but pressed on towards the goal. Though sin's power is broken, in Christ, its presence remains true. Perfections await eternity when Christ returns and we are truly conformed to His image. So, ayon po sa Colossians chapter 3 verse 5, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil, desire, and greed, which is idolatry. So, ayon po sa ating katuruan, sinasabi dito na we are sinners saved by grace. So, lahat tayo makasalanan. So, hindi tayo niligtas dahil sa ating sariling gawa o kabutihan, kundi dahil sa biyaya or grace ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kung wala siya, wala tayong pag-asa. So, next po is, we are called to die to self every day. So, ibig sabihin, araw-araw dapat nating isuko ang ating sariling kagustuhan, pride at selfish desire para sundin ang kalooban ng Diyos. So, hindi madali pero ito ang way para tunay tayong lumago sa pananampalataya. And next, we will be made perfect at resurrection. So, ngayon may kahinaan na tayo at nagkakamali pa rin tayo, pero sa muling pagkabuhay at pagbabalik ni Jesus, gagawin niya tayong ganap at wala nang kasalanan, sakit o kahinaan. So, sa applications naman po natin, die to self daily and surrender your will to God. So, araw-araw pili nating sumunod sa Diyos kaysa sa sarili nating gusto. So, imbis na magpadala sa galit, piliin, halimbawa na lang po is, imbis na magpadala sa galit, piliin ang pagpapatawad or magpatawad. Next is, do your best in everything for God's glory. So, lahat ng ginagawa mo, school, work, ministry, relationship, gawin mo with excellence, hindi para sa sariling fame, kundi para i-honor si God. And lastly, depend fully on the Holy Spirit for empowerment. So, hindi natin kayang magtagumpay sa Christian life sa sariling lakas. So, kailangan natin ang guidance at power ng Holy Spirit para mabuhay ng tama at maging witness kay Christ. And ayun lang po, maraming salamat.